Hello, Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap para kay Gemini. First card ninyo, Heartbroken. Si Gemini. Masama ang inyong loob, parang nawawala kayo sa sarili dito, nagpapaulan, masama ang loob, lalim ng iniisip, maring nabigla ka sa nangyari, hindi mo sukat akalain, maring you've never expected, no, this conversation kung sino man na nakausap mo. So, probably ang iba sa inyo is still in shock, ganon. Diba? Masama ang loob, masakit ang kalooban. So, what else? We have confusion, turmoil, kaya kayo naguguluhan. Gemini, gulong-gulo, you know. So, maaari, no, kaya kayo parang na-shock, 'di ba? Kaya naguluhan na kayo dito kasi you've never expected this. If this message resonates with you, then alam niyo kung ano yung pangyayaring ito. Alam niyo kung ano ang sitwasyon na ito, no? Ah, But yeah, maaari, no, na puwedeng related yan sa relationship, 'di ba? Pupuwedeng gano'n, pupuwedeng may hindi, alam mo yun, yung hindi ninyo inasahan, baka may nadiskubre kayo na hindi ninyo matanggap, parang gano'n, nasaktan agad kayo. Pupuwedeng hindi pa kayo nagkakausap, 'no? Pero yun nga, pupuwedeng may nadiskubre ka kaya gulong-gulo ka na, paano niya nagawa yun sa'kin or paano nangyari ito, 'di ba? Anong nagawa ko? So, parang ang dami mo ng questions, 'no, sa isip mo. Kaya parang ngayon ang lalim, 'no, ang lalim ng iniisip ninyo. You are using your yung logic mo dito, yung parang, 'di ba, parang naguguluhan ka kasi parang hindi mo mahanap, 'no, yung sagot sa mga tanong mo dito. 'Di ba? Even yung logical mind mo parang hindi niya ma-process, 'di ba? Na, "Teka lang, what have I done?" 'Di ba? "Anong ginawa ko ba? Paano nangyari ito? Or bakit niya nagawa sa akin ito?" 'No? So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. But 'yun lang ang mga napi-pick up ko diyan. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo, and also maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin, and also please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership, okay? Salamat po. So, we have anger. Safely express your anger. Use anger as a positive force and honor all of your emotions as sacred. Ayan. So, safely express your anger. Kasi baka ang tendency dito, 'di ba? Dahil sa magulo ang isip mo, hindi mo ngayon mahanap, no, sa sarili mo kung bakit niya nagawa ito sa iyo, kung ano man ang naging sitwasyon diyan, kung sino man, no, ang nakasakit ng inyong damdamin dito. Um, Pupuwede naman na ma-express mo yung galit mo, 'di ba, in a safe way. Okay, yung hindi ka mapapasama, as much as possible kung kaya mong kontrolin ang intense emotion na 'yan, 'di ba, kontrolin ninyo at, piliin na lang ninyo yung kung ano yung mas makakakalma sa'yo, you know. Do something that can help you na makalma ka, 'di ba? Anong puwede mong gawin, mag-meditate ka, 'di ba? Mag-ano ka, mag-breathing exercises ka. 'Yun ang pinakamabilis na puwede mong gawin na meron ding, halos instant na epekto, 'no, may mararamdaman kang epekto sa sarili mo. Mag-breathing exercises ka. Inhale, exhale, yung malalim talagang hinga, 'di ba? Focus on your breathing, and after few minutes, mararamdaman mo kahit papaano kumakalma na yung damdamin mo, kumakalma na yung senses mo. So, give it a try, no? Kapag may ganong sitwasyon, give it a try. Kisa namang sabayan mo, no? Yung emosyon mo, sabayan mo yung galit na nararamdaman mo. Mas lalo kang mapapasama dyan.
And in the end, 'di ba? Kasi kapag galit tayo, minsan nagiging out of control, 'di ba? Nakakagawa ka ng hindi mabuti, ng hindi maganda, nakakapagsalita ka ng hindi mabuti at hindi maganda na in the end ikaw din naman ang masasaktan. In the end, pagsisisihan mo. So, yun, breathing exercises ka. Talikuran mo muna kung ano 'yan, gawin mo muna 'to, 'di ba? Face the wall, 'di ba? O kaya pumikit ka lang. 'Di ba? At, mag-focus on your breathing. Deep breathing ang gawin mo. Makakalma ka after few minutes, makakatulong 'yun sa'yo. Rather than ilabas mo yung galit na pwede mo din pagsisihan ang mangyayari. So, we have miracles. Have faith that your miracle is on its way. Your prayers have been answered. Surrender the how. Ayan. So, yan, napakaswerte mo din. No? For some of you, tignan mo, meron kayong mga miracles. May mga magagandang bagay, no, na mangyayari dito. Kung ano man ang mga pinagdasal mo, yun ang maaaring dadating. Maaring yun ang, siguro mga matagal mo na itong pinagdadasal, mga matagal mo na itong hinihingi, no? Sa divine universe, yeah. So, sabi dito, your prayers have been answered at dadating na. Diba? Ibibigay na sa'yo ng divine kung ano man itong mga pinagdadasal mo. So, we have nature, ground yourself, find a sanctuary in nature and connect with the elementals. Ayan. So, ground yourself. No? Para na makalma ka. No? Napaka-effective way ito. 'Di ba? Spend time with nature, okay, as much as possible. At sa mga ganito din naman, make sure na sisiguraduhin niyo muna yung pupuntahan ninyo, ah, to be surrounded with nature is safe. No? Safe place at magiging safe ka. Yun din ang una-una ninyong i-consider dyan. 'Di ba? Kasi, yung nature din, spending time with nature is very relaxing, it's very therapeutic. Napakalaki ng healing, no, na naibibigay ng pag-spend time with nature. Kung hindi pa ninyo yan nasubukan, subukan ninyo at uuwi kayo. Kung pumunta kayo, kunyari, pumunta kayo sa may dagat, 'di ba? Pag pumunta kayo, problemado ka, mabigat ang pakiramdam mo. But mag-stay ka doon, no? Mag-stay ka doon for quite some time, 'di ba? Kahit half hour, an hour. Lalo-lalo na kung mag-isa ka lang, nagmumuni-muni ka lang, nilalanghap-langhap mo lang yung sea breeze, ganyan. Pinapanood mo lang yung tubig, yung alon. Alam mo, pag uwi mo, magaan na yung inyong pakiramdam. Gagaan ang inyong pakiramdam. Kasi yung nature spirits is very therapeutic, very healing, very effective siya na pangkalma, you know, sa sarili. Lalo-lalo na kung may ganito talaga kayo. Masama ang inyong loob, yung ganon, no? So, yeah, focus uh, on your breathing, 'di ba? Kasi nakakakalma talaga ang ganon. So, yun, ground yourself, 'di ba? Mag-meditate ka. Yun din, kung kaya mo nang mag-meditate, malaking tulong din yan. Ba? O kaya minsan, yung therapy ng iba sa inyo, kausap, no? Find for someone na makakausap mo ng matino, ng maayos, o makakapagbigay talaga sa'yo din ng magandang advice or ano yun, kahit hindi sila magbigay ng advice, hindi mo hingian ng advice. Yung bang meron ka lang makakausap, napakalaking therapy na yun. So, what else? We have King of Pentacles. Wow, napakaganda nito. For others of you, no? Magandang blessing ito na paparating. Kasi this is abundance and prosperity. No? Pagdating sa pera, talagang gano'n, no? Narinig nyo na ba yun na you really can't have everything, 'di ba? Sabi nila. And then kapag ikaw daw ay maswerte sa kunyari, maswerte ka sa pera, maswerte ka sa trabaho, sa career mo, ang nagsasuffer daw is relationship, you know, or vice versa. Pag masaya ka din sa sa love life, 'di ba? Sa yung trabaho naman daw, no, career, pera yung nagsasuffer. Sabi nila, Pero, maaari gano'n 'no. Dito parang 'yun ang,
ang sitwasyon, ano, at least with the King of Pentacles. Kasi kung ito sa love life yan, no, na area, ah, ang nakakaapekto sa'yo, may ganong sitwasyon. Pero pagdating sa pera, sa career, no, maswerte ka naman with the King of Pentacles. Kasi it's either nandudun ka na talaga sa tugatog ng tagumpay, maaaring nandudun ka na sa puntong marami ka na talagang pera, marami ka ng ipon, very successful ang business mo, napakaganda ng posisyon mo sa trabaho, 'di ba? At marami pang opportunity ang dumadating, tuloy-tuloy na dumadating sa buhay mo para sa ikakaganda pa ng inyong money, career, and finances, diba? So, ang swerte-swerte mo pagdating sa area na ito, diba? So, maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo. Okay? Kung nandoon na kayo, okay, diba? Nandoon na kayo, ang swerte nyo na. Nasa tugatog ka na ng tagumpay. Pero for those of you na wala pa doon, maaaring merong dadating na opportunity dito. This could be a big deal or big time na oportunidad, no, sa inyo na makakatulong din sa iyo pagdating dito. Na maaaring ito yung magdadala sa iyo sa tugatog ng inyong tagumpay, or maaaring ito yung magdadala sa iyo ng maraming oportunidad, 'di ba? Na para na magkaroon ka ng mas marami pang pera, mas magandang trabaho, mga ganyan, no? So we have Eight of Pentacles, yeah. There's a lot of pwedeng mga offers dito sa trabaho, pwedeng may promotion ako na pick up dito. Maaring nagsasuffer nga, no? Para lang ito sa iba sa inyo ha, kasi alam niyo naman na collective reading ito. So, may mga mensahe dyan na sasakto sa inyo, may mga mensahe na hindi sasakto. Kaya, kunin nyo lang, pakinggan nyo lang kung ano yung sumasakto sa inyo. Kung hindi naman, just leave it for someone else. Ibig sabihin, hindi yan yung energy ninyo. So, but for others of you nga, as I was saying, maaaring sobrang swerte kayo ngayon pagdating sa trabaho. You know? Kasi masipag kayo eh. Masipag kayo, sobrang tiyaga ninyo. Mahal ninyo yung trabaho ninyo. Kaya maaaring na-focus kayo, no? Most of your time siguro na-focus talaga kayo ngayon sa inyong career. Kaya medyo siguro nagkulang kayo ng oras sa love life ninyo. Pwedeng ganun ang ganap. No? Kasi pinapakita ni Eight of Pentacles kung gaano kayo ka-diligent, gaano kayo kasipag. Maybe you also have that trait of being a perfectionist sa trabaho. Kaya ang galing-galing ninyo. So, what else? We have Ten of Cups. Ganda rin. May bawi. Gemini. May bawi. Magiging masaya din kayo. You know, malalagpasan ninyong lahat yan. Malalagpasan ninyong lahat yan. Kaya, okay lang itong pinagdadaanan ninyo. Diba? At saka, gano'n naman talaga ang buhay. Diba? Wala namang easy journey. Walang easy journey. Maya't maya meron tayong mararanasan talaga or may encounter na challenges sa buhay. Pero, napagtatagumpayan naman natin, nasosolusyonan naman natin, hindi ba? Kaya maaring ganun din ang magaganap dito. Okay? Wag lang kayong sumuko talaga. Wag na yung i-give up, no? Kung hindi naman, kung worth fighting for pa yung sitwasyon na yan, yung relationship ninyo, gawin mo. 'Di ba? Kasi magiging masaya din kayo eh. You know? Lahat naman madadaan yan sa pag-uusap. Lahat naman madadaan yan sa masinsinang pag-uusap, malumanay, hindi kailangan nagsisigawan. 'Di ba? Hindi kailangang pagalit agad ang atake. Mas magandang you sit, kalma, at mag-usap. 'Di ba? Hindi magsigawan kundi mag-usap. Yung ganon. And yeah, so this is happiness, contentment, satisfaction. Diba? This is success. Kaya maaari ng iba sa inyo, magiging maganda pa rin yung kakalabasan ng inyong relationship. Magkakaunawaan, magkakaintindihan, at magmamahalan pa rin. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.